Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Topacio, binasag ang ilusyon ni Risa. Paano ka mananalo kung kulilat ka pa nga sa Senado? Diretsahang pinuna ni PDP Laban Deputy Spokes Attorney Ferdinand Topacio ang posibilidad na manalo si Risa Hontiveros sa 2028 election. Ikiniit na wala umanong sapat na basihan ang ideyang kaya nitong talunin si VP Sara Duterte sa isang one-on-one na laban. Sa isang panayam, kwestiyon ni Topacio ang paniniwalang may tsansa si Hontiveros na sa mas mataas na posisyon batay sa kanyang naging performance sa mga nakaraang halalan. Sabi ni Topacio, paano ka mananalo sa one-on-one laban sa napakapopular na kandidato kung ikaw kulelat ka pa sa 12 pagpipilian? Tama nga naman. Ayon kay Topacio, malinaw sa record ni Hontiveros ang limitasyon ng kanyang popularidad. 2 beses natalo sa senatorial race. Sa ikatlong takbo pa lamang nagsimulang manalo at sa pinakahuling panalo, pumesto pa sa ika-11 sa 12 nga nanalo. Para sa abogado, patunay umano ito na kahit may exposure at suporta mula sa ilang sektor, hindi pa rin sapat ang lakas nito para sa isang pambansang laban sa pagkapangulo. Ani Topacio, kung hirap ng manguna sa Senado, mas lalo raw mahihirapan sa isang direktang labanan sa Malacanang. Lumabas ang pahayag ni Topacio matapos sabihin ni Hontiveros na bukas siyang tumakbo bilang Pangulo o Vice Presidente kung ito ang maging desisyon ng United Opposition. Dahil dito, lumakas ang espekulasyon na maari siyang itapat kay VP Sara sa 2028, isang senaryong mariing kwestiyon ni Topacio. Okay. So, Attorney Topacio, wala namang basagan ng trip. Huwag mong basagin ang ilusyon ni Risa. Pabayaan mo lang siyang tumakbo. Nangarap siyang maging presidente o vice-presidente. Why not? Karapatan niya yung tumakbo. Kaya lang, on the other hand, mabuti na rin na makita niya ang ma-real talk ba siya? Na number 11 nga siya nung nanalo siya. When was that? Hindi ko na maalala. Na nagpapatulong pa siya sa mga Duterte. Na pwede ba ikampanya niyo ako sa Mindanao? At tinulungan naman siya ng mga Duterte. Yan ang pagkakaintindi ko. Kaya nga sabi ni VP Sara na walang utang na loob yan. Ilang beses lumapit sa amin sa wakas, nanalo siya. At ngayon, mataas ang lipad. Baka nga kung tatakbo ulit na senador, sa tingin ko kung manalo man siya, baka nasa 11 or 12 pa rin. Ngayong 2028. Hindi siya malayong mapunta ka siya sa top 6. Kung mananalo man, nandyan siya sa 10, 11, and 12. Pwede pa rin siguro manalo senador. But kung vice president, I doubt so. Ang panawagan ngayon ng mga kakamping, Leni Robredo ang mas gusto ng nakakarami. Yun ang nakikita ko sa mga post. Marami nagkalat ngayon ang mga post. Convincing
former BP Lenny to run for president sa 2028. And I agree. Kung gusto ng mga kakampings, dilawan na malaki yung chances nilang manalo, it should be Lenny. May statement si Congresswoman De Lima. Sabi niya, what we need is the likes of Lenny Robredo na walang bahid sa katiwalian sa korupsyon. Ay ang kanyang advocacy is clean governance. And I agree. In fairness sa mga Robredo, sa Naga City, magandang kanilang, para silang kung may Duterte sa Davao, yan din, mga Robredo sa Naga City. Mahal ng mga taga Naga City ang mga Robredo dahil maganda yung ipinamalas nilang governance doon. Kaya kung nagawa ng mga Robredo yung good governance sa Naga City, I believe may ibubuga rin sila sa national position. Sayang nga lang at hindi siya nanalo noong 2022. Ako, nabudol ako. Kung may babalik ko lang ang panahon, gusto ko na lang mas mabuti ang presidente natin ngayon, Lenny Robredo, kaysa itong BBM na instead na bayan, babangon muli. Ang nangyari, bayan bumagsak. Anong ekonomiya natin ngayon? Bagsak. Ang ating peso, bumubulosok. Investment confidence, wala. Zero. Yung latest na statistics data, dumami ang mga jobless. Ano pa? Tumataas ang presyo ng bibilhin. Ano pa? Corruption. Yan ang legacy ng administrasyong ito. Tinalo pa niya yung Marcos Senior Administration. Sabi nga ni former Supreme Court Justice Antonio Carpio, kung talamak ng korupsyon, martial law, Marcos Senior, doble, triple, quadruple, mas talamak ang korupsyon ngayon, itong Marcos Jr. Administration. And I totally agree. So, good luck po, Senator Risa Hontivero, sa iyong hangaring maging presidente or vice president. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako sa kanila para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So mo ni si Kuya mag-atop na siya karon. Yung Tagalog yero. So muna ang atupan niya ang abuhan. Sige. So karon na managid ang pag-atop ni Kuya sa year. So na managid. So karon humanagyod ang pag-atop sa yero sa imong balay Kuya, unsa imong masulti.
Salamat ako sa Ginoo nga ako gitagaan ako na grasya nga kaning balay nako na tupan ra gyud nga gitagaan ako kuan. Kaning grasya sa Ginoo. Salamat sa naghatag sa Ginoo. Hasta naghatag aning sin sa kuha nga. Salamat gyud kayo.